Hi guys, gusto ko lang gawa ng video pang i-share ko lang sa inyo kung ano ang buhay bilang isang OFW po dito sa Saudi Arabia. Gumawa lang pa ako ng video nito pang i-share lang sa inyo kung gaano kahirap ang maging isang OFW po dito sa Saudi Arabia. Lalo na pag nasa kalagitnaan ka ng mga problema na dumarating sa buhay mo, mga pagsubok, sobrang hirap. Ang hirap pa, malayo ka pa sa pamilya mo. Tapos, ikaw lang mag-isa. Wala kang karamay sa hirap at ginawa. Or wala kang karamay sa hirap. Share ko lang tong video na to. Ginawa ko lang to kasi base sa mga pangyayaring nangyayari po sa buhay ko ngayon. Sa apat na taon ko na po dito sa Saudi Arabia, ngayon ko lang po naranasan itong daming problema. Kagaya po nung katulad ng una, yung kapatid ko, may cancer siya sa leeg, thyroid cancer. Yun, pina-check up namin. Ang laki ng nagastos ko. Ang laki ng bill, almost umabot ng 100,000. Buti na lang at nakakuha kami ng kuntong tulong sa gobyerno. At least nabawasan yung bill namin sa ospital kasi cancer yun. Tapos yun, after nun, akala ko tapos na yung problema ko. Meron pa pala. Akala ko yung cancer, pag once na matanggal na yan dito, pag opera ng kapatid ko, akala ko okay na yun. Pero hindi pa pala. May another treatment na naman pala daw. Yun. Nag-loan na naman ako sa company namin para pang gamot. Grabe, halos butas yung kuwan ko, butas yung bulsa ko. Pero wala akong magagawa kasi kapatid ko, kailangan ko siyang ipagamot. Kasi yung stepfather ko naman, wala namang trabaho. Tapos mga kapatid ko, bata pa. Ako lang ang breadwinner sa aming pamilya. Tapos after nun, akala ko okay na. Pero hindi pa pala. May another treatment na naman pala daw. So hindi ko muna naipagamot kasi wala pang pera. Kasi malaki ang pinapadala ko every month. Kasi sa konsumo nila, kasi ako lang inaasahan nila. Tapos yung nanay ko wala, may edad na din, kailangan na din sa bahay lang, hindi siya pwedeng magtrabaho kasi may sakit din siya. Tapos after nun, may dumating na naman na problema sa akin. Akala mo matatapos na. Yun. Yung mama ko naman, na-stroke. Na-stroke siya, tapos sabi niya na huwag ko na lang daw ipagamot. Hindi ko alam kung kailangan ko ba maging ma-depress or maano. Ang naisip ko na lang nun is magpakatatag na lang. Yun. Grabing hirap nun.
Nasa Balikuan ako, naka-local vacation ako sa bahay nun. Tapos yun, hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera. Wala na, mahirap naman sa panahon ngayon lang makautang ka kahit sino. Sino magpapautang sa'yo? Tapos yun, nasa isip ko na lang, ipakuha na lang siya. Ipa-confine sa hospital kasi ongoing yung stroke niya. Tapos yun, akala ko maliit lang bayad sa hospital. Alam mo, 3 days doon sa hospital na yun, umabot ng 60 plus yung bill. Kasi private yun. So yun, kasi ang pinakamahal kasi doon is yung CT scan sa ulo niya, yun yung isa din yun sa yung mahalang bayad. Tapos yun, after nun, naisip ko, hindi ko alam kung saan ako uutang. Gulong-gulo ang isip ko nun. Buti na lang na before pala na-confine yung mama ko doon sa hospital dahil sa ongoing stroke niya. May nag-advise sa akin yung auntie ko. Sabi niya sa akin na kailangan na daw siya i-check up. I-check up kasi ongoing stroke niya. Tapos sabi naman ng mama ko, kasi nakakausap pa namin siya, na kailangan daw ipa-confine sa hospital kasi ongoing stroke niya. Tapos yun, doon ko sinabi sa mama ko, kailangan siya ipa-confine para maagapan agad. Tapos sabi ko sa kuan na lang, doon na lang sa public hospital. Kaso daw yung public hospital, hindi daw yun ma-CT scan agad. May schedule pa yon. Baka bukas, kinabukasan pa, or bukas makalawa. Pero mahirap kasi ongoing yung stroke niya. May posibilidad na baka hindi na siya makagalaw kasi gawa ng stroke. Napakadelikado daw. Tapos yun, napasisti scan na siya. Tapos yung CT scan, mga 15,000 yata yun. Tapos doon, after tapos sabi ng mama ko na kailangan daw siya huwag na lang daw. Sabi ng mama ko, hintayin na daw bukas. Tapos advice na naman ng auntie ko, kailangan daw siya ipa-confine na kasi ongoing stroke na. Tapos yun, gulong-gulong isip ko kasi wala pang pera nun. Kasi halos napadala ko na yung pera ko. Walang naitira. Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun. Buti na lang may awas ang Panginoon. Yun, after nun, kinausap ko yung auntie ko. Buti na lang nandyan yung auntie ko. Siya ang nagpahiram sa akin muna ng pera. Realize ko kasi ang hirap talaga. Pag once na magkasakit ka sa Pinas, kung wala kang pera, wala talaga. Even though may PhilHealth ka, kulang pa rin yung PhilHealth kasi PhilHealth hindi naman yun 100%. Kasi lalo na pag private hospital, wala namang PhilHealth. Mayroong PhilHealth pero hindi naman 100%. What if kung wala kang pera, paano yung remaining bills? Sobrang hirap. Kasi pag doon naman siya magpa-CT scan sa ibang hospital, sa public hospital, o even though mura lang, schedule naman. Paano yung stroke? Ongoing stroke. Ano yun? Pag pinabukasan, doon pa siya CT scan, ongoing yung stroke nyo, wala na. Kasi yung iba, pag hindi na CT scan agad, hindi na agapan, hindi makagalaw, stroke na yung kalahati. Ganun kahirap sa Pinas. Pag magkakasakit ka, kung walang tutulong sa iyo, wala. Hindi maagapan yung sakit mo.
Kaya sobrang hirap pag yung buong pamilya nyo, kung ikaw, tapos yung mga magulang mo or sa mga kapatid mo walang trabaho, tapos ikaw lang inasahan, sobrang hirap talaga. Buti na lang at nakapag-abroad ako. Kung wala, sobrang hirap. Tapos noon, after noon, buti na lang at nagapan siya. Tapos yun, umabot ng 60,000 megit yung bill namin. Tapos yung the rest, 28,000 megit yung tawag nito, yung PhilHealth na na-deduct sa PhilHealth. Pero yung the rest, meron pa rin. Yun, umutang ako sa auntie ko. Kasi yung auntie ko may kuha naman sila, may ipon naman sila para sa anak nila yun. Yun yung pinahiram nila sa akin para sa pag-aaral ng anak nila, pang college. Yun yung pinahiram nila muna sa akin. Ang hirap no, what if kung wala akong mahiraman sa gitna ng emergency. Ganun kalaki. 50,000, 45,000, saan kahiram nun? Lalo na't pag mahirap sa Pinas. Yun, after nun, yun, nabayaran ko na yung auntie ko kasi nakapag-loan ako dito sa company ko. Wala, deduction din every month. Deduction din sa sahod ko. Yun, after nun, akala ko tapos na yung problema ko lahat. Pero wala pa rin pala. Yung mama ko na okay na yung stroke niya, yung kuha na naman niya, ubon naman niya. Hindi na naman nawala. Bawalik na naman yung pneumonia niya. Sabi ko sa sarili ko, bakit ganun no? Bakit walang katapusan ng problema? Lalo na pag nasa Pilipinas ako. Saan kami kukuha ng panggamot? Pangbayad sa ospital, pang pa-check up. Lalo na ngayon, yung ubo ng mama ko hindi pa nawawala. Ang hirap. Buti na lang na nakapag-abroad ako. At least kahit papaano, nasusuportaan ko yung pamilya ko. Yung pamilya ko, yung mga magulang ko. Ngayon, kahit ngayon nga, is nagkautang-utang pa rin ako sa Pilipinas kasi yung mama ko may kuan pa rin siya, may sakit pa rin siya, may ubo. Hindi ko alam kung pneumonia man. Ngayon, tumawag na naman ako sa kanila. Kinukumusta kung okay na ba yung ubo niya. Pero wala pa daw, meron pa daw. Nasa isip ko, bakit ganun? Ang tagal na ng ubo niya, hindi pa rin nawawala. Akala ko matatapos na yung problema ko. Sabi nga sa akin is, hindi, kuha na daw, hintayin na lang daw niya na next month. Tapos naisip ko, naawa ako kasi ubong ng ubo doon sa bahay. Tapos nakakaawa naman. Sabi ko sa kanya na maghihiram ka na lang muna dyan sa ibang tao dyan, kung sino man ang kakilala mo dyan na mahiraman mo ng pera para pang pa-check up mo, pang pa-x-ray. Sabi niya naman niya is wag na daw, baka next month na lang daw. Sabi ko is kailangan mo yan ipa-check up kasi baka lalo tayong magka-problema. Sabi niya is kuhanan daw, hintayin na lang daw niya next month sa sahod. Paano yan pag umatake na naman yung pneumonia mo? Sabi ko na lang, utang ka na lang ulit. Sabi niya is, paano yan, madagdagan na naman yung interest. Walang magagawa. Ganun talaga ang buhay. Kailangan natin umutang kasi naubos na yung pera ko sa pambayad nung nakaraan sa hospital mo. Kailangan natin umutang. Kasi pag hindi mo siya maagapan,
kawawa naman yung nanay ko. Yun. Sobrang hirap pala, no? Akala ko lahat ng problema sa buhay ko, akala ko matatapos na nung una. Akala ko yung sa kapatid ko okay na yun. Wala na yung kuha niya, yung cancer niya, thyroid cancer. Pero wala pa. Tapos yung mama ko, yung ubo niya hindi pa rin nawawala. Minsan na lang iniisip as OFW, kasi ako lang mag-isa dito. Hindi ko na lang masyadong iniisip kasi madidepress lang ako at malulungkot lang ako, kundi dinadaan ko na lang sa trabaho, pinofocus ko na lang trabaho. Pero minsan talaga maiisip mo talaga, bakit ganun? Bakit itong problema at walang katapusan? Palagi kang may utang sa Pinas. Kahit 4 na taon ako dito sa Saudi. Ngayon lang nangyari sa pang-4 ko na taon. Sobrang hirap. Akala nyo yung mga ganito ang buhay namin dito sa Saudi. Napaka sobrang hirap. Akala nyo na kuwan lang, madali lang buhay dito. Hindi. Number 1, malungkot. Napakalungkot. Malungkot. Tapos kung magkakasakit ka, ikaw lang. To kailangan tulungan mo ang sarili mo. Pag magkasakit ka, tapos kung wala kang pera, kailangan ka magtipid. Wala kang mahihiraman. Ganun kahirap. Kaya habang may trabaho, dapat mahalin ang trabaho. Yun lang guys, yun lang i-share ko sa inyo. Ipapalabas lang po ako ng nafe-feel ko po kung anong pong naranasan po dito sa Saudi, yung lalo-lalo na po sa gitna ng problema. Kaya laban lang. Kahit maraming problema, hindi ko lang masyadong dinadamdam kasi mahirap din. Kasi pag dinadamdam ko, ako din madidepress. Kaya laban lang habang nabubuhay sa mundong ito, laban lang. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasi nandyan siya palagi. Panggabayan ako sa aking buhay dito sa pakikipagsapalaran dito sa Saudi. Salamat po sa panonood po. At ingat po kayo lahat. Lalo na po sa mga OFW po na kagaya ko dito sa Saudi Arabia. Salamat po. Paalam.